Miyerkules, December 8, humilera ang may 20,000 estudyante sa University of Santo Tomas para makabuo ng tinatawag na Living Rosary. Alay raw ito ng mga taga-Usted bilang selebrasyon sa Feast of the Immaculate Conception at para sa kanilang 400th anniversary sa susunod na taon. Habang payapang nagdarasal ang mga taga-UST, nagtutulakan at nagbabalyahan naman ang mga mambabatas na ito sa South Korea. Pati Mesa at Celia, inalsa pa nila. Ang pinag-aawayan nila ang pagpasa sa budget ng kanilang bansa. Pangulong Aquino naglabas ng sentimiento sa pagbuwag ng Korte Suprema sa binuo niyang Truth Commission. 80% ng mga empleyado ng PAL boto sa tigil trabaho. Pero management ng airline sinabing walang basihan ang strike vote. Milyong-milyong pisong suhol para makatakas si Andal Ampatuan Jr. mula sa kulungan, isiniwalat ng National Press Club. Sa Action Sports, Mike Tyson at Sylvester Stallone balak isama sa International Boxing Hall of Fame. At Pinoy boxing champ Manny Pacquiao at TV host na si Willie Revillame nag-showdown sa isang kakaibang performance. Ang mga balitang maaksyon kasama ang inyong mahalagang opinyon. Sabay naming iyahatid sa inyo. Makibalita na dito sa Aksyon Journalismo. Nainiwala si Justice Secretary Laila De Lima na ang pagbasura sa Truth Commission ay patunay raw na gumagalaw ang mga galamay ni Arroyo sa korte. Jovi Francisco, ikwento mo. Kung si Justice Secretary Laila De Lima ang tatanungin, malinaw na napolitika sa Korte Suprema ang Executive Order No. 1 ni Pangulong Aquino. Kitang-kita raw kasi na may kinikilingan ng Korte. Sa isang press statement, sinabi ni De Lima na basihan ito sa hinala nilang gumagalaw na ang mga galamay ni Arroyo sa Korte para maging untouchable ang dating Pangulo. Ang reaksyon ng panganay na anak ng dating Pangulo, napakalaking kamalian daw ng pagbintangan ng kanyang ina na may kinalaman sa naging desisyon ng SC. Sa isang text message na pinadala ni Congressman Mikey Arroyo, halatang nililiis lang daw ng mga kalaban ng usapin dahil hindi maaming nagkamali sila sa pagtatatag ng Truth Commission. Dapat daw, aralin ng mga kritiko ang Equal Protection Clause sa saligang batas natin. Tulad ng inaasahan, agad na ipinagtanggol si Gloria ng kanyang mga galamay sa Kamara. Sila ang mga nagpasimuno ng paghain ng petisyon sa SC na kumekwestiyon sa EO No. 1 ni Pinoy. We filed the petition before the Supreme Court not to protect the Arroyo administration officials, but to uphold the rule of law and the sanctity of civil rights. And this is precisely why we went to the Supreme Court. Kasabay nito, pinaalala din ng minoryano na nakaupo sa pwesto si GMA bilang Pangulo, napakaraming kaso ang pamahalaan na naibasura o hindi kinatigan ng Korte Suprema. Sa 15 maestrado ng Supreme Court, 5 ang pumabor sa Truth Commission. Pero sa 5 maestradong pumabor sa EO No. 1, 4 dito appointees ni Pangulong Arroyo. Pero sa gitna ng debate, si Chief Justice Renato Corona ayaw ng patulan ng mga pintas sa naging desisyon nilang mga maestrado. Will not give us it. I said read it and then you will see whether it's political or not. Jovi Francisco, News 5. Naglabas ng sama ng loob ang Pangulong Noynoy Aquino dahil sa pagkakabasura ng binuo niyang Truth Commission. Sabi niya hindi lang naman ang Arroyo administration ang puntirya ng komisyon. Royces Nagitzibal, ikwento mo. Kasalanan ba ang maghanap ng katotohanan? Di ba obligasyon kong tuklasin ang katotohanan? Di ba obligasyon ko rin na maparusahan ang mga lumabag sa batas? Magkakasunod na banat ang pinakawala ni Pangulong Aquino laban sa Korte Suprema. Reklamo niya bakit daw kailangang buwagin ang binuo niyang Truth Commission na target mag-imbestiga sa mga anomalya ng nagdaang administrasyon. Kung may isang komisyon na nakatutok sa mga alingasngas ng korupsyon nitong nakaraang dekada, natural naman pong mas mabilis nating maaabot ang ninanais nating liwanag. Lilinawin ko po, hindi nakatutok ang Truth Commission sa iisang tao lamang,
kundi sa maraming iba't ibang mga insidente. Kailangan po natin malaman, hiwa-hiwalay bang kaso ito o ito ang sistemang umiiral sa loob ng 9.5 taon? May mga kakuntsaba pa bang nakapwesto? Paliwanag ni Pinoy, hindi naman kay Arroyo nakapokus ang investigasyon, kundi sa mga maanumalyang transaksyon na tulad ng Hello Garci scandal, NBN ZTE broadband deal at fertilizer fund scam. Alas 6 ng gabi kanina nang dumating sa palasyo ang kopya ng desisyon ng korte. Pero kahit ilang pahina pa lang ng desisyon ang kanyang nababasa, nagdesisyon na rin ang Pangulo na basagin na ang pananahimik niya. Pag nag-motion ka for reconsideration, baka namang matagalan bago nila aksyonan to. At wala nga katiyakan ko ng direksyon nun. Kung pag-aaralan natin, tingnan natin, meron ba may mapapalitan doon sa executive order para mawala yung kanilang kine-question? Baka naman doon isang ngayon, baka mas mabilis yun. Pag-aaralan daw ng palasyo ang desisyon ng Korte Suprema. Pero ngayon pa lang, tiniyak na ng Pangulo, hindi sila magsasampa ng motion for reconsideration sa paniniwalang lalo silang madedehado. Ilang beses nang kinwestiyon sa Korte Suprema ang ilan sa mga executive order na inilabas ni Pinoy. Pero kahit ganito ang nangyari, tikom pa rin ang bibig ng Pangulo kung susuportahan niya ang impeachment move laban kay Chief Justice Renato Corona. Hindi raw kasi away ang hanap niya. Panawagan lang niya sa Korte Suprema. Nananawagan ako sa mga nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan sa malinaw na panawagan ng taong bayan. Huwag po sanang harangan ang ating tungkulin. Git ng Pangulo, malaki ang pakinabang ng Truth Commission. Sa pamamagitan daw kasi nito, magkakaroon ng tsansa ang mga opisyal ng Administrasyong Arroyo na malinis ang kanilang pangalan sa publiko. Habang nandito ako, hindi ako papayag na patuloy na apihin ang Pilipino. At ako hindi ako papayag. Hindi ako marunong sumuko pag palagi ko nasa tama ako. Royce Snag, Cibao News 5. Tuloy na ang strike ng mga empleyado ng Philippine Airlines sa December 16. Kasabay niyan, ibinulgar ng mga empleyado ang mga umano'y panunuhol sa kanila ng PAL. Gerard de la Peña, ikwento mo. Hindi pa man tapos ang canvassing ng mga balota sa botohan tungkol sa planong strike ng Philippine Airlines Employees Association o PALEA, kumbinsido na ang grupo na tuloy ang strike nila. 80% kasi ng lumabas na boto, pabor sa strike. Kaya ngayon pa lang, naghahanda na raw sila sa kanilang welga. No less than the management through their councils manifested that they will advise their managers to refrain from discussing the issues, the plans of the management to the members of the union. That apparently has been violated. Kasabay ng paglabas ng strike vote, ibinunyag din ng mga taga-PALEA ang pamimilit raw ng PAL sa mga empleyado na tanggapin ang 50,000 pesos gratuity pay. Ito'y para raw pumayag sila sa planong pagsibak sa kanila sa trabaho. Pinasinungalingan naman ng palang paratang. Giit pa nila, wala raw basihan ng strike vote ng PALEA dahil nasa palasyo na ang pagdedesisyon sa alitan ng dalawang kampo. Hindi po namin kine-question ang dami ng yes votes, ang dami ng no votes. Ang question na dapat sagutin ay, may legal ba na basehan ang nangyaring referendum kahapon? Inatasan na ni Pinoy kahapon si Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. na solusyonan ng mahigit 1 taon ng gusot sa pagitan ng PAL at PALEA. Para sa PAL management, questionable ang isinagawang strike vote ng PALEA kahapon. Pero wala naman daw dapat ipag-alala mga pasahero kung sakaling matuloy nga ang binabalak na welga. Dahil siniguro na nilang walang maaantalang biyahe lalo pat inaasahang dadagsa ang maraming Pilipino mula sa abroad ngayong panahon ng Kapaskuhan. Gerard de la Peña, News 5. Delikadong mahalo ang mga bag ng dugo ng mga taong may HIV sa iba pang dugong nakadeposito sa blood bank. Kaya naman hinihigpitan ng ahensya ang proseso sa pagsusuri ng dugo. Pero ang ilang dating secretary ng Department of Health, tila nakukulangan pa rin. Zai Peniza, ikwento mo. Kung dati todo bigay ang pagbati ng Merry Christmas ng mga immigration officers na naiya sa mga balikbayan at turista, ngayon, simpleng ngiti na lang ang makikita mo sa kanila. Pangamba kasi ng Bureau of Immigration sa pagbati ng Merry Christmas. Baka raw kasi isipin ng mga balikbayan at turista na mamasko sila. Wala po na bumati ng maligayang Pasko o manibong bagong taon man sa lahat ng pasahero dyan po sa ating mga airports. Po natin ipaprofessionalize ang ating mga immigration officers. Wala silang hinihintay, wala silang inaasahan.
Ngayon, kahit batiin sila ng Merry Christmas ng mga turista, walang magagawa ang immigration officers kundi suklian sila ng simpleng ngiti. Pag bumati ng maligayang Pasko, meron pa ho mga pahiwatig yan sa kilos ng kanilang mga katawan. Katulad kunyari ng pakindat-kindat, o pangisi-ngisi, o kaya palaki-laki ng kaunti ng mata, para nagpapahiwatig ng senyales sa pasahero na magbigay ka naman, total Pasko naman itong pagkakataong ito eh. Wala namang angal ang mismong immigration officers, pero ang ilang mga balikbayan, hahanap-hanapin daw ang nakaugalian ng batian ng maligayang Pasko. Kung sa akin, okay lang naman na bumati sila ng Merry Christmas eh. Nasa sayo naman kung magbibigay ka o hindi. Para sa akin, wala namang masama doon kasi babatiin lang naman eh. Masaya nga kami kasi binabati kami ng Merry Christmas. Paalala naman ng pamunuan ng BI sa mga balikbayan na turista, huwag nang magbigay ng anumang aginaldo sa immigration officers para hindi na sila matukso. Simpleng hakbang lang daw para iwas korupsyon ang no greeting policy lalo na ngayong Kapaskuhan. Kaya naman para sa mga immigration officers, bansagan man silang mga KJ, mas mainam na raw ito kung ang resulta naman ay ang unti-unting paglinis sa imahe ng Bureau of Immigration. Fritzy Cabial, News 5. Yan po ang report ni Fritzy Cabial. Samantala, delikadong mahalo ang mga bag ng dugo ng mga taong may HIV sa iba pang dugo nakadeposito sa blood bank. Kaya naman hinihigpitan ng ahensya ang proseso ng pagsusuri nila ng dugo. Pero ang ilang dating Secretary of Department of Health tila nakukulangan pa. Sai Feniza, ikwento mo. Kung itsura lang ng mga blood bags na ito ang pagbabasihan kung positibo sa HIV ang idonate na dugo, hindi pa agad malalaman. Kaya idinadaan daw ito sa matinding pagsusuri. Tulad ng ginawa sa 124 na blood bags na nagpositibo sa HIV kamakailan. Kapag nahalo raw kasi ang mga bag na may kontaminadong dugo sa blood bank, mas malaking problema. We really want to assure the public that we are doing our best in order to screen first dun sa mga areas ng blood bank and then to confirm kung meron ba talaga or wala. Bago ilagay sa blood bank refrigerator, sinusuri muna ang bawat sample